Mama Holly. Noong unang panahon, mayroon isang babaeng balo na may 2 anak na babae. Ang isa ay maganda, mapagpakumbaba at masipag. Julia ang pangalan niya at ang isa naman ay hindi kagandahan, mayabang at tamad. Jade ang pangalan nito. Pero mas mahal ito ng kanyang ina kaysa kay Julia. Si Julia ang pinapagawa niya ng mga gawaing bahay. Hay, araw-araw na lang. Kailangan kong maupo rito sa tabi ng balon at maghabi hanggang sa dumugo ang mga daliri ko. Kaya kailangan niyang hugasan ng dumurugo niyang mga daliri sa tubig ng balon. Pero isang araw, nahulog ang suliran niya doon sa tubig. Naku, hindi, nahulog. Mapaparusahan ako ng madrasta ko dahil nawala ko ang suliran niya. Kailangan kong bumaba sa balon at kunin yon. Walang ibang magawa ang dalaga kundi ang tumalon sa balon at hanapin ang suliran. Tuloy-tuloy lang ang pagkahulog niya hanggang sa nakatulog siya. Paggising niya, nakita niya ang sarili niyang nasa lupa sa ilalim ng matandang puno. Nasaan ako? Hindi ko maalala kung anong nangyari sa akin. Anong ginagawa ko sa napakagandang lugar na ito? Sa paglalakad niya, umakyat siya ng bundok at nakakita siya ng panghurno na puno ng tinapay. Narinig niyang tinawag siya ng tinapay. Pakiusap, ilabas mo ako! Ilabas mo ako! Masusunog ako rito! Lutong-luto na rin naman ako! Kaya naman, lumapit nga ang dalaga at kinuha ang spatula ng panadero at sinimulan nga niyang ilabas ang mga tinapay ng paisa-isa. Dahan-dahan niya itong nilagay sa malapit na lamesa at nagpatuloy sa paglalakad. Tapos, may nakasalamuha siyang puno na bigat sa mga mansanas nito. Tinawag rin siya ng puno. Pakiusap, alugin mo ako! Alugin mo ako! Kunin mo na ang mga mansanas na ito! Sige, tutulungan kita. Aalugin kita hanggang sa mahulog ang lahat ng mansanas sa lupa. Nang mahulog ang mga mansanas mula sa puno, nilagay niya ang mga ito sa maliit na burol na katabi ng puno at nagpatuloy sa paglakad. Sa kaduluduluhan, nakapasok siya sa Ironwood. Anong lugar ba ito? Nakakita si Julia ng maliit na bahay sa kagubatan, kung saan naroon ang matandang babae na may mahahabang ngipin at nanlilisik na mga mata na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Takot na takot si Julia at tatakbo na sana siya nang tawagin siya ng matandang babae. Bakit ka natatakot, iha anak? Pumasok ka na sa bahay ko at dito ka na tumira. At kapag ginawa mo ng maayos ang trabaho mo, magiging maayos din ang lahat para sa'yo. Isa sa mga dapat mong gawin dito sa bahay ay pagpaga ng kama ko ng maayos at pagkatapos ang buong mundo ay mapupuno ng nyebe dahil ako si Mama Holly. Ako ang nagpapaulan ng nyebe sa buong mundo. Dahil mabait naman ang pakikitungo sa kanya ng matandang babae, pumayag na rin siya at nagsimulang magtrabaho. Tuwang-tuwa ako sa pagtatrabaho mo rito. Pinagpag mo ba ang kama tulad ng sabi ko sa'yo? Salamat, Mama Holly. Masaya akong marinig yan. Maganda rin ang naging pamumuhay ko rito. At napakasarap ng pagkain niyo rito. Pero matapos ang ilang buwan, nakaramdam ng kalungkutan ng dalaga at iniisip niya nang bumalik sa bahay nila. Isang araw, kinausap niya ang matandang babae. Gusto ko na pong umuwi at kahit na maayos naman ang buhay ko rito, kailangan ko pa rin pong bumalik sa bahay namin. Masaya ako na hinihiling mong makauwi na. At dahil matapat kang nagsilbi sa akin, ibabalik na kita sa inyo. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at dinala niya ito sa malaking ginintuang pintuan. Nang makapasok siya roon, bumuhos ang napakaraming ginto sa kanya. At naging ginto rin ang damit niya. Sa'yo na ang lahat ng iyan, iha. Dahil sa pagtatrabaho mo ng mahusay. At heto, bibigyan din kita ng bagong gintong suliran. Nagsarado ang pinto paglabas niya at nakabalik ngang muli si Julia sa mundo niya, malapit sa bahay ng kanyang madrasta. Tapos, pumasok na siya sa loob ng bahay at dahil nababalot siya ng ginto, magiliw siyang pinatuloy ng kanyang madrasta. Mama, hindi po kayo maniniwala sa kung anong nangyari sa akin. Kaya, ikinuwento niya ang buong istorya. At nang malaman ng madrasta kung paano siya yumaman, hiniling niya na sana ang kanyang tamad na anak ay magkaroon din ng parehong kapalaran. Kaya, pinapunta si Jade ng kanyang ina sa tabi ng balon at maghabi. Pero dahil tamad siyang maghabi gamit ang suliran,
Ipinasok niya na lang ang kamay niya sa matitinik na halaman imbis na maghabi. Pagkatapos ay tinapon niya ang suliran sa balon at tumalon siyang kasabay nito. Nakita niya ang sarili niya sa isang napakagandang lugar na napapalibutan ng mga rosas at nakalakad sa dinaanan rin ni Julia. Nang masalubong niya ang oven na puno ng tinapay, nagsalita ito. Pakiusap, ilabas mo ako! Ilabas mo ako! Masusunog ako dito! Lutong-luto na rin naman ako! Pero napakatamad niya at wala siyang pakialam. Kaya umalis siya, iniwan sila. Maya-maya nakarating sa puno na punong-puno ng hinog na mansanas. Pakiusap, alugin mo ako! Alugin mo ako! Kunin mo na ang mga mansanas na ito! Paano kung mahulugan ako ng mansanas mo sa ulo? Ikaw na ang gumawa, may pupuntahan pa ako. Nang makarating siya sa bahay sa gubat, alam na niya ang tungkol sa mahahabang ngipin ni Mama Holly at ang nanilisik nitong mga mata at pumayag siya agad na magtrabaho sa kanya. Sa unang araw, kailangan kong magtrabaho ng maayos katulad ng kapatid ko. Kailangan kong gawin ang lahat ng sasabihin ng matandang yon. Kailangan kong makakuha ng ginto. Ngunit sa pangalawang araw, Pagod na ako. Ngayon, wala akong gagawin kahit ano. Hindi rin ako babangon sa higaan ko. at hindi rin niya pinagpag ang kama ni Mama Holly. Naiinis talaga ako sa ginawa ni Jade. At lalong-lalo na sa katamaran niya. Sasabihin ko na sa kanyang umalis na siya rito. Noon nga ay dinala siya ng matandang babae sa pinto at binuksan ito. Habang nakatayo ang dalaga sa bungad ng pinto, imbis na ginto ang bumuhos, isang palayok na puno ng uling ang bumagsak sa kanya at binalot siya nito mula ulo hanggang paa. Iyan ang nararapat para sa serbisyo mo. At sinarado niya ang pinto. Noon nga, nakabalik si Jade sa kanyang mundo na puno ng uling sa buong katawan at hindi na ito muli pang naalis sa kanya habang buhay. Ang wakas. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.